Lord, gusto ko na pong makakitang muli. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 9, verses 1 to 12, and I read it for you. As he walked along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned this man or his parents that he was born blind? Jesus answered, Neither this man nor his parents sinned. He was born blind so that God's works might be revealed in him. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had said this, he spat on the ground and made mud with the saliva and spread the mud on the man's eyes, saying to him, Go wash in the pool of Siloam, which means sent. Then he went and washed and came back able to see. The neighbors and those who had seen him before as a beggar began to ask, Is this not the man who used to sit and beg? Some were saying, It is he. Others were saying, No, but it is someone like him. He kept saying, I am the man. But they kept asking him, Then how were your eyes opened? He answered, The man called Jesus made mud, spread it on my eyes, and said to me, Go to Siloam and wash. Then I went and washed and received my sight. They said to him, Where is he? He said, I do not know. Panginoon, gusto ko na pong makakita. Pinagdarasal mo ba sa Diyos ang panalangin para magkaroon ng kaliwanagan? Maalis ang pagkabulag sa mga bagay na nagpipigil sa atin o pumipigil sa atin sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Nariyan ang kasalanan, nariyan ang mga bisyo, nariyan ang pagiging mayabang at makasarili, nariyan ang ating katigasan ng ulo at puso, hindi nakikinig sa tinig ng Diyos. Yan ang mga pagkabulag na maaari nating maranasan sa ating buhay pananampalataya. Meron ding pagkabulag sa ating lipunan. Nagbubulag-bulagan tayo sa mga paghihirap ng iba. Nagbubulag-bulagan tayo sa mga katiwalian na alam na natin na nangyayari pero tikom ang ating mga bibig, parang wala tayong nakikita. Ano mga pagkabulag ang kailangang hilumin ng Diyos sa ating sarili, sa ating lipunan, sa ating kapwa, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Ang Ebanghelyo ngayon ay isang patunay na may awa ang Diyos at nais niyang makita natin ang kaliwanagan ng buhay. Si Jesus ang liwanag ng mundo. Yan ang kanyang palaging sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan, siya ang liwanag ng mundo. At siya lamang ang maaring pumawi ng kadiliman na ating nararanasan, ang mga kadiliman na maaring magpabulag sa atin. Kaya ngayong araw na ito, maaari nating tanungin ang sarili natin, ano mga pagkabulag meron tayo na kailangan nating ilapit sa Diyos? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, liwanagan mo ang aming mga puso upang ang banal mong kalooban lamang ang aming gawin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.